gamitin at tanggapin natin, hiningi man natin o hindi, ang mga tulong na binibigay ng ating mga kalyado at kaibigan. Kasi given our defense circumstances now, wala po tayo sa posisyon para tumanggi. No? Kung meron binibigay yung mga kalyado natin like from the United States, New Zealand, Australia, Japan, South Korea, tanggapin na rin natin. Kahit siguro mas maayos o develop ang defense posture, gamitin pa rin natin at tanggapin pa natin to at kung ano man tulong na binibigay sa atin. Yes, Senate President. Hindi po tayo susuko dyan kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Po, yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Had his opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Medyo nayayabangan po tayo sa dating ni Senator Robin Padilla dito sa pagdinig sa Senado kung saan kini-question nga niya itong ilang opisyal ng ating Coast Guard, ng ating gobyerno ng Navy, kung kaya ba na tayo lang ang magpadala ng supply dito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na walang tulong ng Amerika. Dahil alam natin na noong nagkaroon nga ng problema, dikdikan na naman o hinabol na naman ang Coast Guard ng China, itong ilang barko po natin habang nagsusupply dito sa Ayungin Shoal ay namataan din itong eroplano ng Amerika na nag-iikot at nagsusurvey at mukhang tinitingnan lang, minomonitor kung ano nangyayari doon sa ating karagatan. Ngunit ayon sa ating official na kayang-kaya naman umano ng Pilipinas lamang na tayo-tayo lang ang mag-resupply kahit walang tulong ng anong bansa man. Ngunit ayon nga kay Senator Mig Zubiri ay kaya natin, pero mas mainam umano na may tulong talaga ng ating mga allies. At si Senator Robin Padilla, mga kababayan po natin, sinabi niya na kahit nung siya lang umano ay kaya niya magdala ng supply. So iba na kasi ang sitwasyon ngayon, mga kababayan po natin, lalo na ay lalong nagiging aggressive ang China na alam niya na yung IDCA site po natin ay lalong dumadami, mga kababayan po natin. Isa kasi ito sa nakikita nating rason na yung China ay nagiging aggressive diyan sa West Philippine Sea. At itong mukhang pagmamayabang ni Senator Robin Padilla ay hindi rin nagustuhan ng ilang kababayan po natin na kiniklaim niya na tayo lang, hindi natin umano kailangan itong tulong ng Amerika. May punto siya, pero sa ngayon mga kababayan po natin, kailangan natin talaga makipag-alyansa sa ilang bansa, itong mga kaalyado po natin. So pakinggan po natin ang kanilang naging pag-uusap, mga kababayan. Kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi naman ako, civilian lang ako, pero nakapagdala ako ng supply doon sa Ayungin. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP, pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniini sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon ang
We don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, kaman ang in charge sa operation ng buong Armed Forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mapareho tayo sa Mama Sapano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng Presidente. Ano bang immediate action nyo dito pag gano'n mangyari? Yun nga. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So, but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. Kaya talaga mga kababayan po natin. Kaya natin lumaban, pero hindi natin kayang sustintahan ang lakas ng puwersa. Or hindi natin kayang tapatan ang lakas ng puwersa ng China, mga kababayan po natin. Kayang lumaban ng bawat Pilipino. Ang Pilipino ay sadyang matapang at palaban. Kaya nga tayo naging independent, mga kababayan po natin. Pero pag dating ngayon sa usapan with China, so aminado naman tayo na hindi natin kaya sa dami ng kanilang mga kagamitan, mga matalalaking barko, at kung ano-ano pang high technology na ginagamit nila at nakahanda ngayon itong China, talagang hindi natin kakayanin. Pero kung sabihin na makikipaglaban, kaya ng Pilipino makikipaglaban. Ang tanong, gaano katagal? So yan nga ang sinupalpal ni Senate President Zubiri, ang sinasabi ni Senator Robin Padilla at ni Senator Bato de la Rosa, na kaya natin, pero gaano katagal? 1, 2 araw lang, baka ubos na yung pwersa o kagamitan po natin. Dahil hindi naman ganun kadami yung ating kagamitan pang digma. So unlike sa China, sobrang dami. Kaya talagang napaka-advantage na kailangan natin yung pwersa ng ating mga kaalyado. Itong nag-o-offer nga ng tulong, ang Japan, Australia at Amerika at ilang bansa pa, Canada, na nagbibigay ngayon ng suporta sa atin at gustong makipag-alyansa. Yung India ay gusto na rin makipagtulungan sa atin dahil umalma din sila sa nilabas na Tindas Line, na bagong mapa ng China, which is napakagahaman nga ang kanilang pinakita dahil mas lumawak pa ang kanilang teritoryo na inalmahan ng iba't ibang bansa. At when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan. Forces and the Coast Guard, also of the different government agencies, my fellow patriots, magandang umaga po sa inyo lahat. Most especially to our dear colleagues from the Coast Guard. Sir, saludo po ako sa inyo. Araw-araw, talagang sinasakripisyo po ninyo ang inyong buhay para maging mapayapa at ligtas ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Together with our, of course, without having to say it, our men and women of the Armed Forces of the Philippines. I have good news today, and the good news is the Senate is one and united, that they will assist your budgets this coming budget hearing. Na madadagdagan po kayo ng pondo, whether it may be confidential intelligence funds or funding that will give you proper equipment for your needs in the West Philippine Sea and protection all over our country. Palakpakan niyo naman, Senate President. Hindi na po kailangan yan. Dapat talagang gawin namin yan para sa inyo. You are doing your job, we will do our job. That is the most important. Maybe in the proper time, I'll be speaking, I think, separately with the Coast Guard, also with the Navy and the Army and the Military Armed Forces on their wish list para matulungan po namin kayo. United po kami dyan. We've all discussed this in the lounge at whatever political affiliation we are from, whether minority or majority, nagkakaisa po kami, natulungan po namin kayo.
Yan ang isang good news na gusto ko pong dalhin na yung araw ito. Kasama na po yung Kalayaan Islands, Mayor. Meron na po ako naka-ready. Kaya buti nandito po kayo, Mayor. Mag-uusap po tayo mamaya. Kasi gusto ko po rin maramdaman ng ating mga kababayan doon. Gusto namin po maramdaman ng mga kababayan doon na sila po ay kasama sa Republika ng Pilipinas at tayuan po natin sila ng mga facilities na pangangailangan nila doon, mga birthing centers, classroom repairs, at kung ano pa, Munisipyo. Mayor. At munisipyo, bakit hindi? Gawin natin armored yung munisipyo mo. Armored garrison. Lagyan po natin ang masingka doon sa taas. Tama, Mayor. But tutulungan po namin kayo, Mayor. That is part of the plan. We want to make our people in the West Philippines feel like they belong to the Philippines. And I am here to give my 1,000% support together with my colleagues. And I'd like to also, I know earlier, one of our dear colleagues had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it. Sayang lang mga kababayan po natin nang sinabi ito ni Senate President Zubiri ay nakikita natin na wala na pala sa kanyang upuan dito si Senator Robin Padilla. So mukhang nag-walk out na itong si Senator Robin Padilla pagkatapos mukhang hindi ito pinapakinggan ng Coast Guard at kinokontra nga ang kanyang mga suwestyon. So itong sinasabi ni Zubiri, mga kababayan po natin, ito ay real talk lang po. So ito ang katotohanan lang na kahit gaano pa natin katapang, magtapang-tapangan po tayo, isa diyang napakalakas ang puwersa ng China. Tama sinasabi niya, 2 araw, 3 araw, tapos na. 'Di ba? Dahil sa sobrang lakas ng China. So wag tayo masyadong mayabang na talagang kaya natin, tayo lang. Sadyang mahirap, sadyang napakalakas ng China. Yun nga ang talagang dapat idaan sa diplomasya, pakikipag-usap, hindi pwede yung daanin na ipilit natin, kaya natin. So kailangan ngayong panahon ngayon na ganito ka-agresibo ang China laban sa atin dahil nakikita nila na patuloy ang pagpapatayo ng EDCA site din sa ating bansa. Dahil mukhang ito ang paraan ng China, ito personal opinion ko, parang itong paraan ng China para magprotesta sa ginagawa ngayon ng mga EDCA sites sa ating bansa. Kasi parang ayaw nila na lumakas din ang puwersa ng Amerika dito sa ating bansa. So ito yung ginagawa nila. So I think kailangan talaga siguro ang pakikipag-usap. So dialogo. Baka posible may ibang magandang solusyon pa na mapag-usapan dito sa West Philippine Sea, mga kababayan po natin. Huwag yung masyadong magmayabang na kaya natin, ako nga kaya ko. Mahirap yun, mga kababayan po natin. So sa ganitong punto, medyo nagdi-disagree po tayo kay Senator Robin Padilla. May ilang punto naman na pabor tayo sa mga suggestion at suggestion ni Senator Robin Padilla. Pero sa ganitong pagkakataon dito sa West Philippine Sea, mukhang hindi ako nagpabor sa kanya, mga kababayan po natin. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo
para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na GSP Plus, kung saan yung goods and mga goods and products natin ay magiging welcome uli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Di po ako nagalit. Ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa Norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Eh sinakop na po sila sa 10-dash line. I think the 10-dash line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? Not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya ako ay sumasang-ayon. No? I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded sovereign nations in the region. Ng ating Senate President, gamitin at tanggapin natin, hiningi man natin o hindi, ang mga tulong na binibigay ng ating mga kalyado at kaibigan. Kasi given our defense circumstances now, wala po tayo sa posisyon para tumanggi. No? Kung meron binibigay yung mga kalyado natin, like from the United States, New Zealand, Australia, Japan, South Korea, tanggapin na rin natin. Kahit siguro mas maayos o develop ang ating ang defense posture, gamitin pa rin natin at tanggapin pa natin to at kung ano man tulong na binibigay sa atin. Yes, Senate President. One last point, Your Honor. Alam mo, sa pagpulong po namin sa Australian Embassy nung isang araw, nakipag-dinner po kami kay Ambassador together with about 4 or 5 senators. May maganda siyang binanggit na legislation. Meron po silang tinatawag na Espionage and Foreign Interference Act. Napakaganda po ito, Your Honor. Maybe we can file a measure to this effect, particularly on the Foreign Interference Act. Very strict po sila. For example, kung ang isang bansa na medyo hindi po o katunggali nila o kaaway po nila strategically ay nagfa-funding po ng mga or lobbying for opinion makers or even mouthpieces na inaatake po within their society, meron po sila tinatawag na Anti-Foreign Interference Act na batas. That is something that we should look into. I will present this to the committee very soon. And this is a law in Australia. Ang kagandahan po nito, Your Honor, alam mo, may I also just add for just 1 minute po. Ang ganda pala ang sistema ng ginangyari po sa Australia. Believe it or not, in 2016, nung bumoto po sila sa atin sa arbitral ruling of the PCA, nagalit po ang China sa kanila. Pinatawan po sila ng 220% taxes on their wine. Eh yan ang number 1 export nila, yung kanilang vino, padala sa China. Ginawang 220% kagad. Lahat ng karne nila, ginawang 200% tax. Talagang gusto nung patayin ng import or export market ng China sa Australia papunta ng China. Ang ginawa po, ang kagandahan po nito, ang sabi po sa akin ng Ambassador HK, ang sabi po niya sa akin, and this is a food for thought, imbis po nag-away-away po ang mga Australiano, nagkaisa po sila.
nagkaisa po sila. At sabi po nila, yung business community daw, nagkaisa sa gobyerno at ang pakiusap ng gobyerno at ang business community, tulungan sila na magkaroon ng panibagong merkado para sa kanilang produkto. And because of that, they look European Union, iba't ibang mga bansa, doon nila naibenta yung kanilang mga produkto. At lalong lumakas ang kanilang ekonomiya. Biro mo, pinarusahan sila para kampihan tayo. But that's how solid they were in their position. Until this day, because of that, kasi may mga bumabanat sa kanila internally, they had to come up with an Espionage and Foreign Interference Act, which also makes me want to push this forward, looking forward. Mr. Chairman, maybe we should have another hearing on, if possible. Yeah, for the information of the Yes. Senate President, I already filed the Senate Bill 2368, expanding and updating the espionage law. And Very it was Thank you, referred. Chairman. At yun nga mga kababayan po natin, mukhang tinamaan si Senator Robin Padilla dito sa response nga ni Senate President Sobere na talagang hindi natin kaya na makikipaglaban talaga sa China if in case nagkaroon man ng pagkakataon na tayo ay makikipaglaban sa kanila. Dahil mahina tayo kulang tayo sa kagamitan. So siguro mukhang nagiging overreaction lang itong si Senator Robin Padilla. At kahit si Estrada, sinasabi niya na sa ayaw natin at gusto, kailangan talaga natin tanggapin ang tulong ng mga kalyado po natin. Gaya ng Amerika, which is hindi naman natin ni-request na tulungan nila tayo noong araw na yon na nagpadala nga ng supply diyan sa BRP Sierra Madre. So sadyang gusto lang nilang mag-monitor, gusto lang magtulong kung ano yung mga nangyayari diyan sa ating karagatan na pinag-aagawan nga mga kababayan po natin.